Opo. So klaro po 'yun ano, kung dapat sundin yung pong immediately executory, kung sakasakali man ano ho na magbago ang ihip ng hangin, ano nyo maghimala, kayo rin po susunod. Kailangan pa ho bang pagdebatehan 'yan o trial forthwith na po mangyayari? Sabi po ng isang former justice, kapag po na-reverse, yung archive na yan, mabubuhay yan automatic at magkakaroon dapat agad ng trial, hindi na pagbobotohan pa kung hahanguin yan sa hukay o hahanguin sa archive, Senator. Senator Bato, kilala naman po kayo na talagang supporter at malapit po sa pamilya Duterte. Ang isa sa ibinabato po na kritisismo sa inyo, maging sa mga Duterte block senators, is yung prinsipyo po ng accountability. Parang sa nangyari daw pong ito, talagang nakikita na yung loyalty nyo ay hindi daw po sa taong bayan, kundi nasa mga Duterte. Ano pong tugon nyo dyan? Mga kapatid, sa oras po na 9:38, nasa linya na po ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa. Good morning po, Senator. Good morning, DJ Chacha. Good morning. Thank you for being on the show, Senator. Yeah. Opo, nakabawi Yes, na po good ba? morning. Yes po, nakabawi na po ba kayo ng pahinga doon sa napakahabang debate po na nangyari sa Senado noong isang araw? Hindi pa rin ako nakatulog, DJ Chacha. Hindi pa rin po kayo Hindi pa rin ako nakatulog? nakatulog. Oo, kahit, Oo. bakit po na-archive na po itong articles of impeachment, ba't hindi pa rin po kayo nakatulog? Diba, pag hindi ka makatulog rin pala. Pag overjoyed ka. So ayan, oo, kayo po yung overjoyed. Kaya po kayo hindi nakatulog. Pero ito para malinaw lang po para sa mga hindi nakapanood ng nangyari pong debate dito sa Senado tungkol nga po dito sa pag-archive ng articles of impeachment ni VP Sara. Bakit po kayo bumoto? Ano po ang dahilan nito, Senator Bato? Unang-una, di ba, ako ang nag-trigger ng lahat na ito dahil nga nag-motion ako doon sa impeachment court to dismiss the case dahil nga nakita ko yung constitutional infirmity nung yung articles of impeachment because of violation of the one-year bar rule. So, nasa kanila talaga, nasa isip ko na talagang mali yung ginawa nila. At ngayon, na ako ng Supreme Court na mismo ang nagsabi, so sino pa ako na hindi sumunod sa desisyon ng Supreme Court na wala naman talaga ibang pwedeng mag-interpret ng Constitution kundi ang Supreme Court. So, sundin. Yeah, Medyo napuputo lang po tayo doon. Ano po ulit yon? Sundin ang Supreme Court? Sige po, tuloy po, Senator Bato. Sundin, yeah. Sundin ang Supreme Court. Medyo napuputo lang po ulit. Tatawagan natin ulit si Senator Bato. Ayusin lang po natin yung linya, mga kapatid. Nagkakaroon lang po tayo ng konting problema. Pero yun nga, hindi daw po nakatulog itong si Senator Bato dahil overjoyed siya dito po sa naging pag-archive ng articles of impeachment ni VP Sara Duterte. O yun nga yung sinasabi ni Senator Bato. Maya-maya pong kaunti, hilingin po natin ulit ang sinasabi niya kanina doon sa naging sagot niya dahil daw nagdesisyon na ang Supreme Court, sundin ang Supreme Court. Yun ang sabi ni Senator Bato. Ako, andyan na ba siya sa linya? Andyan na siya ulit. Senator? Ginagalang natin yun. Oo naman. Ginagalang natin yung ganun din pong kaisipan at the decision kung ba't ka bumoto pabor. Di ba? Bagamat debatable nga doon sa usapin ng meron pang pending appeal or motion. Pero igalang po natin yun. Oo. Kaya nga, hello, nandiyan na ba siya sa linya? Senator? Okay. Hello. Yes. Go ahead. Senator Bato, you were saying dapat igalang ang desisyon ng Supreme Court. Sige po, tuloy po. Yes, dapat igalang talaga ang desisyon ng Supreme Court. Kaya ako ay bumoto ng yes doon sa motion ni Senator Marcolita na inamend, na gawing i-archive yung impeachment case laban kay VP Sara. Senator Bato, kilala naman po kayo na talagang supporter at malapit po sa pamilya Duterte. Ang isa sa ibinabato po na kritisismo sa inyo, maging sa mga Duterte block senators, is yung prinsipyo po ng accountability. Parang sa nangyari daw pong ito, talagang nakikita na yung loyalty nyo ay hindi daw po sa taong bayan, kundi nasa mga Duterte. Ano pong tugon nyo dyan? Ay nako, so ibig sabihin yung Supreme Court ay pro-Duterte rin. Kung gano'n na sinabi na kinatigan ng Supreme Court yung aking motion na to dismiss because of constitutional infirmity ng kanilang articles of impeachment. Gano'n din pala ang Supreme Court pagka Duterte.
Yes, hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Pero look, at the end of the day, sino ang tama? So kami ang lumulabas na tama dahil kami ang kinatigan ng Supreme Court. Pero ang loyalty niyo po, Diba? Senator Bato, yung para sa mga nagtatanong lang, nasa taong bayan po ba o nasa mga Duterte? Taong bayan, bakit nagsenador ba ako para sa Duterte? Ayan, at least Nagsenador malinaw ako. po. Oo. Nagsenador ako. Nagsenador. Hindi man Duterte ang bumuto sa akin lang, kundi yung buong taong bayan. Yung taong bayan na bumuto sa akin. Pero hindi ako naging senador. Sabihin ko sa iyo, hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Kaya normal lamang na mayroon akong loyalty doon kay Pangulong Duterte. Di ba? Oo, at Pero least, pagdating oo. kung papiliin mo ako between taong bayan at kay President Duterte, taong bayan ako. Alam nga naman, senador ako eh. Bakit pa niyo ako hinalal kung hindi ko ipaglaban ang interes ng taong bayan? Di ba? Ayan, malinaw na sagot kung papipiliin daw po kayo ay taong bayan. Pero, Senator, balikan ko yung sinasabi nyo kanina. Sabi nyo po, nagsalita na ang Korte Suprema, sundin natin ito. Pero hindi po ba premature pa yung pag-archive nito dahil meron pa pong motion for reconsideration? Hindi yan premature dahil nga ang order ng Korte Suprema, kung wala doon sa ruling ng Korte na immediately executory, then maybe premature. Whatever. Pag na yung kanilang motion for reconsideration ay kinatigan ng Korte Suprema at they're going to reverse their decision, then naka-archive lang naman yan eh. Pag naka-archive, pwede yung buhayin muli. Ang pagbubuhay niyan, ang pag-archive niyan is through plenary action. So ang pagbuhay naman yan muli ay through plenary action. Pag-usapan na naman yan sa plenary, based on the magiging reversal nangyari ng Supreme Court, pag-usapan sa plenary, bubuhayin pa natin ito dahil nga nag-reverse na yung decision ng Supreme Court, so pwedeng buhayin. Oo. So, parang sa pang-intindi ko po, kung sakaling magbago po ang desisyon ng Korte Suprema, bukas din po ba kayo na pag-usapan na ulit itong articles of impeachment dyan sa Senado? Yes, sabi ko nga, respetuhin natin ang decision ng Supreme Court. Porque pabor sa amin, kung pabor sa mga Duterte yung decision ngayon, sinusunod namin. Tapos ngayon, pag nag-reverse, hindi na namin susundin. Mukhang mali ata yun. Baka kung anong ginagawa nung kabila ay na hindi maganda, gagawin rin namin. Mukhang mali yun. Hindi ko gagawin yun. Susundin natin ang Supreme Court kung ano magiging pasya niya. Okay. Pero sa said, mukhang malabo mangyari yan. Unanimous in-bank decision, 13-0. Wala pa nangyari yan. Pero sige lang, it's just always the first time. Kung mangyari yan, sundin pa rin natin. Dahil Supreme Court ang nagsasabi. Opo. So, klaro po yun, ano? Kung dapat sundin yung pong immediately executory, kung sakasakali man, na magbago ang ihip ng hangin, maghimala, kayo rin po susunod. Kailangan pa hubang pagdebatehan yan o trial forthwith na po mangyayari? Sabi po ng isang former justice, kapag po na-reverse, yung archive na yan, mabubuhay yan automatic at magkakaroon dapat agad ng trial, hindi na pagbobotohan pa kung hahanguin yan sa hukay o hahanguin sa archive, Senator. Well, after discussion doon sa plenary na narinig ko, ang nag-archive yan is a plenary action. So, kailangan ang pag-disarchive is also through plenary action. Ganun po ang mangyayari dyan, Ted. Kasi sa ngayon, patay yan. Patay na ang kaso. Archive, sabi nga ng iba, archiving a case is synonymous to dismissing the case. Pero pwedeng buhayin kapag pero plenary action na bringing it back to life. Okay. So kahit na anong sabihin ng Supreme Court, may procedure rin naman kami as a equal branch, gawin rin namin na procedure namin. And I'm sure respetuhin nila yan, yung procedure na gagawin namin. Opo. When you say plenary action is an action, decided by the majority. Not by the, a plenary action is an action being acted upon by the whole members of the 24 sitting senators. Opo. And it is going to be decided by a majority decision. Yes, opo. Yung nga po, majority decision pa rin. Sige po. So, kumbaga, simply said, pagbobotohan niyo pa rin. Yes, pagbubutuhan pa rin.
Opo, ito po sinasabi ni Senator Bato na isang nga po sa mga uupo diyan po muli kung sakasakali pong mag-convene ito pong court o courtman or plenary po ng kasalukuyang Senado. Sige, so Senator, kami po ay nagdarasal na gumanda ang inyong pakiramdam kasi balita namin parang sa sobra sigurong kasiyahan nyo, kayo nilagnat. Baka kayo nausog. Hindi ba katulog din? Para kang nausog, bay. Alam mo yung bay, yung, di ba, alam mo yung bay, yung para kang nausog sa amin sa, Baby. Nauusog, baby. Nausog, ano? di ba? Oo. So nilagnat ka. Kinakailangan mo sigurong pahira ng laway sa noo. At pala ito din, hilot. Tapos yung laway ba, tututo ng laway sa noo. Tinalatin. Sige po. Pagaling kayo, Senator. Salamat sa panahon, ha? Salamat po. Yes, thank you din. At Digit, thank you po. Opo, Thank salamat you. na marami.